Ines. Pasasalamat ni Flor Cortez and family, Jeffrey Soriano and family. At kaluluwa po ni Mariquita Rhea Gonzalo Nelia Jaime, Delpine Elizabeth Dominic, Presentacion Liza Adriano Vicente Jr., Adolfo Victor Roel, Adolfo Roberto Margarita Jose Chodora Evelyn, Vilmena Jesus Senior Serilyn. Para po sa kagalingan ni Andrew Rusi at espesyal na kahilingan ni Ma'am Sonia Yap, Mary Ann Dopredo, Sinaida Alota, Mirna Mondragon, Catherine Alcanciado. At para pa rin po sa kaluluwa ni na Joel Efren Milagros, Michael Ricky Jesus Irene, Giro Jewel Andrea, Venad Benjamin Jr. Lourdes. Para rin po sa tanging kahilingan ng paggaling ni Angelica Velasquez. Bilang panimula sa banal na misa, makiisa po tayo sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, halina't ipanalangin natin ang ipinagkatiwala sa ating sangnilikha ay mapangalagaan at magamit natin
ayon sa kalooban ng Diyos, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Awitin natin ng papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinawag mo ang lahat ng bagay upang umiral sa pamamagitan ni Kristo, ang panganay ng sangnilikha. Ipagkaloob mo, isinasamo namin na sa pagtalima sa patnubay ng iyong Espiritong bumubuhay, ay mapangalagaan namin ng may pagmamahal ang gawa ng iyong mga kamay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, itinuturo ng aklat ng karunungan ang malungkot na katotohanan sa labis nating pagkamangha sa karikta ng sangnilikha. Nakalimutan natin ang may likha ng lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Napakahangalang taong hindi nakakikilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig, at mga tala sa kalangitan, ang kinikilalang nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinikilala nilang Diyos ang mga ito, dahil sa kanilang angking karikitan, dapat ay malaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmula ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito. Sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sangnilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos, maaaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila. Lubha silang naakit sa kagandahang na kanilang nakita. Hanggang sa naniwala silang Diyos ang mga ito, ngunit wala silang tunay na may dadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung makayanan nilang pag-aralan ang sinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghalak nawa ang Panginoon sa kaniyang mga gawa.
Pinupuri ka pong Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotay, dakila rit marangal pa. Nababatbat ka pong Diyos ng liwanag na maganda. Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa. Matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Ang ibabaw sa saligay ginawa mong karagatan. At tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Magalak nawa ang Panginoon sa Kanyang mga gawa. Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan. Sa gilid ng mga burol umaagos na marahan. Sa naroong kakahuyay umaawit na masaya. Mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Magalak nawa ang Panginoon sa Kanyang mga gawa. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakakalatan itong lupa. Purihin ang Panginoon, purihin mo kaluluwa. Magalak nawa ang Panginoon sa Kanyang mga gawa. Magalak nawa ang Panginoon sa Kaniyang mga gawa. Sa ikalawang pagbasa, tinuturo ni Apostol San Pablo na ang lahat ng nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay para kay Kristo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat na nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi,
pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya para sa Kanya. Siya ay una sa lahat at sa Kanyang nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan ng Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay manatili na rin sa anak, at iniibig niya ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Kay rami ng iyong magawa, O Panginoon, nilikha mo silang lahat sa karunungan. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoong Hesukristo. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ng bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po, mga kapatid. Alam niyo po, nung ako po'y nadestino sa Malolos, may isang ali po na sa tuwing umaga ay sumisigaw, humihiyaw. Ang kanyang sinasabi, magugunaw na ang mundo, magsisi na kayo. At pagkatapos pong sabihin yung mga katagang ito, dinudugtong pa niya na kaya raw bumabaha, kaya raw nagkakaroon ng matinding pagguho, kaya raw mayroong mga kalamidad, ay dahil gugunawin na ng Diyos ang mundo. At ngunit kung totoo po na magugunaw na ang mundo at darating na ang paghuhukom, ang tanong, bakit buhay pa tayo hanggang ngayon? Pero mga kapatid, simple lamang po ang pinapakita ng pangyayaring ito. Ano po ang pinapakita? Hindi po ito patungkol sa paghuhukom, bagkus ang lahat ng ito ay dahil sa kagagawan ng tao. Ngayon po ipinagdiriwang natin ang Season of Creation sa linggong ito. At ang Dicastery for Divine Worship and Discipline of the Sacraments ay naglabas po ng isang dekreto kung saan ang misang ito ay dapat patungkol sa pangangalaga sa sangnilikha. Kaya po kung mapapansin po ninyo, ang hanay po ng ating mga pagbasa
ay patungkol sa kapaligiran, patungkol sa sangnilikha, at patungkol sa pangangalaga dito. At akmang-akma po ang tema natin ngayon, ngayong nagdiriwang tayo ng Season of Creation, sa kasalukuyang nangyayari sa ating bansa. Dito lang po sa ating pamayanan. Maski sa mga kalapit lugar po natin, dumadanas ng sobra-sobrang pagbaha. At ano po ang pinapakita sa atin ito? Ito ba'y kagagawa ng Diyos o kagagawa ng tao? Sa korupsyon at pagiging irresponsable sa kaisipan, ay napapangalagaan nga ba talaga natin ang ating kapaligiran? Marunong ba tayong magpahalaga sa kalikasan? Marunong ba tayo na simpleng pagtatapon lamang ng basura upang hindi bumara sa mga butas sa paligid? Marunong rin ba tayong magtanim ng puno? Hindi po dapat nagkakaganito ang kapaligiran kung alam lang po natin ang pagpapahalaga dito. Ang sabi nga ni Pope Francis, safeguard creation because if we destroy creation, creation will destroy us. Tunay nga naman mga minamahal na kapatid, kapag sinisira po natin ang kalikasan sa bandang huli, tayo rin ang masisira sapagkat nakasalalay ang buhay natin sa kalikasan. How can we breathe fresh air? How can we get fruits? How can we prevent flooding? And how can we prevent all destructions and calamities? Ang sagot, pagpapahalaga sa kapaligiran. Alam niyo po, nung minsan kaming magkakaklase ay napag-isipang lumabas sumandali. At yung isa naming kaklase, nakita namin, sinita namin sapagkat hindi niya tinapon ng maayos yung kanyang basura. At sinabi, nung sinita namin siya, sumagot siya, naku, okay na yun. At sabi pa nung isa kong kaklase, lagot ka, ayaw ni Lord yan. Pero mga kapatid, kung pag ninilayan nating mabuti, kung susuriin po natin, tunay nga naman, mga minamahal na kapatid, na tayong lahat po'y pinagtitiwalaan ng Diyos. Ngunit ang tanong, binabaliwala ba natin ang tiwala na ibinibigay sa atin ng Panginoon? Pinagtitiwalaan tayo that we will all be stewards of creation. Pero ang tanong, nababaliwala nga ba natin ang tiwala na ipinagkaloob sa atin? Na sana tayo maging tunay na alagad ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat at mabuting katiwala niya. Ang sabi po ng isang manunulat, si Joyce Meyer, we must remember we are stewards of what God has provided for us, not owners. Ito po sana ang ating makita, na ang lahat ng nararanasan natin sa kapaligiran, mga puno, mga hayop, mga halaman, ay hindi saganang sarili natin, bagkus ito'y kaloob ng Diyos na ipinahiram lang sa atin. Kaya sana pinahahalagahan natin. Magandang tanungin natin ang ating mga sarili. Ikaw ba'y nagiging mabuting katiwala ng Panginoon o nababaliwala mo ang tiwalang ipinagkaloob sa iyo? Atin pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na diriwang. Amen. Tatayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang mapakapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaw, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, idalangin natin sa Panginoon na tulungan tayong maging mapanagutan sa pangangalaga sa sangnilikha. Atin pong isamo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, upang lagi niyang isulong ang kabanalan sa pagpapahalaga at paggalang sa sangnilikha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa pamahalaan, upang pangunahan nilang ipagtanggol at pangalagaan ang sangnilikha laban sa mga mapagsamantala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga mambabatas, upang ang mga ipapasa nilang batas ay pabor sa karapatan ng mga kapos at sa karangalan ng sangnilikha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagsusulong sa pangangalaga sa sangnilikha, upang manatili sila sa kanilang paninindigan at ang mga umaabuso naman ay magbagong loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat, upang tayo ay manguna na iwasan ang makasisira sa kalikasan at ituring ang sarili bilang katiwala ng sangnilikha. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama rin po natin sa ating mga panalangin ang intensyon ng mga kabataan at ng mga deboto upang sa inspirasyon ni San Carlo Acutis, sila'y maakay tungo sa landas ng pagpapakabanal at pagsunod sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming lumikha sa iyong kabutihan, kami ay ginawa mong bahagi at katiwala ng sangnilikha. Itulot mong pangasiwaan namin ito ng may pagpapahalaga at pag-iingat sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga bungang ito ng lupa at ng aming mga kamay. Ganapin mo sa mga ito ang gawain ng iyong paglilikha upang sa pagbabagong dulot ng Espiritu Santo, ang mga ito'y maging pagkain at inumin ng buhay na walang hanggan para sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo
kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Taas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Diyos. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng may lakas loob ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan nawa kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa lupa, sumibol kang masiglang, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay ng buhay, pagkain ng dukha. Jesus, food divine, be our strength each day, so we don't tire to witness to your love and care. To those in greater need, both near and far away, may we lead them back to you, all those who've gone astray. Noster itinere
sa lupa, sumibol kang masigla. Matapos kang yurakan ng mga masasama, sumilang ang liwanag ng mga nawawala. Tinapay ng buhay, pagkain ng dukha. Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming pinaampon sa pagmatubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakilan ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis ng kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay tagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nawang sakramento ng pagkakaisa na aming tinanggap ay magpalalim ng aming pakikiisa sa iyo at sa aming kapwa, upang sa pag-asam namin sa bagong langit at bagong lupa ay matutunan naming mamuhay ng may pagkakaisa kasama ng lahat ng iyong nilikha. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon.